Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Shania anak, ngayon na nahuli na si Vilma at nalaman na hindi ikaw ang may kasalanan, aalis ka na ba iha? Iiwan mo na ba si Rare? Iiwan si Rare? Kumurap-kurap siya at parang napaisip din. Hindi pa naman sinasabi ni Rare na umalis siya, kaya lang hihintayin pa ba niya? Kinokontrata pa nga siya na babayaran ng 500,000 para sa isang taon. Tapos, ang sabi sa cafe ay 500,000 sa loob ng 6 na buwan na lang para pumayag siya. Kaya lang ngayon na parang kahit paano ay napatunayan na rin naman niyang mabuti pa rin na tao si Rare, pwede niyata niyang iwan ang lalaki. May nagawa na rin naman siya sa pangako niya sa namatay na matanda. Gusto na rin kasi niya makasama na ang pamilya niya at hindi na naman pera na ang hanap niya talaga. Kaya pa naman niya magtrabaho kahit paano at isabay ang pag-aaral para hindi maubos ang pera na ipon niya. Siguro nga, magpapaalam na siya at tatanggihan na niya ang pera na alok ni Rare. Sa pag-uwi noon galing sa presinto, magpapaalam na siya. Rare grabs his tie as he walks inside the hospital. Mabuti na lang at tapos na siya sa pagkausap sa mga pulis at pag-file ng kaso laban kay Vilma at kay Cindy nang tawagan siya ng Yaya Pia niya at sinabing sinugod si Shania sa ospital matapos na mahimatay. Hindi niya ugali ang magpanik pero sa nangyari, hindi niya alam kung anong gagawin. Sabi ng Yaya Pia niya ay palakad-lakad daw si Shania sa salas at pasilip-silip sa pintuan kung dumating na siya. Parang natuliro na naman siya sa kalagitnaan ng pakikipag-usap sa kaisipan na hinahanap siya nito. Dumating ang Chinese, kaya lang wala naman daw siya sa bahay, kaya umalis na lang. Hindi tuloy siya napausukan, kaya yata nababaliw na naman siya kay Shania. Ano nangyari? Lukot ang mukha na tanong niya kay Pia na hindi mapalagay sa labas ng emergency room. Nahimatay nga, bumulagta na lang sabi ni Lovely at mabuti raw sa sofa na tumba. Ang kulit kasi, hinihintay ka at may importante raw na sasabihin. Ninenervyos na kwento ng babae. Nangunot ang noo ni Rare at namiwang habang nakatingin sa salaming bintana ng pintuan ng ER. Importanteng sasabihin? What is it all about? Ewan ko nga. Nagpalakad-lakad si Pia. Hindi kaya dala ng pagbubuntis? Hindi naman ako nahimatay noon nagbuntis ako. Tinanong ako ni Lovely kung anong iniisip kong dahilan o kung may sakit daw ba si Shania. Sabi ko, ay wala naman at masigla nga. Kaya lang nga kako ay pinaghihinalaan kong buntis. Hayun, sumama si Lovely sa loob at tutulong daw siya sa pag-asiste sa doktor. He nods, if Shania is pregnant, then so be it. He can't murder his own child just because of the reason that he isn't ready yet to be a father. Kalahati ng pagkatao niya ang na-excite at aaminin niya na iyon ang pinakaunang dahilan kaya nakontrol niya ang sarili na huwag tuluyang patayin sina Cindy at Vilma. Pangalawa, ay parang may magic ang lahat ng salita ni Shania sa kanya at ang pinakatumatak sa kanya ay nang sabihin noon na kahit ang bibig niya ay magsalita ng puro sa kasamaan, nakikita raw nun sa mga mata niya ang kabutihan. Parang mami niya ang nagsasalita sa katauhan ng dalaga at hindi niya halos maisip na totoong naniniwala si Shania na mabuti pa rin talaga siyang tao at totoong kaya niya ipanalong kaso, ang kauna-unahan at kahuli-hulihang kaso na titindigan niya bilang si Attorney Rare Cedric Villadelrey para sa daddy niya na minsan niya kinasuklaman sa pag-aakala niya pinatay noon ang ina niya nang tanggalin ang life support. He's still so sorry for his dad at hindi niya alam kung paano siya babawi sa lahat ng pang-isnap niya sa sarili niyang ama na pakiramdam niya ay totoo na ginapakasama niyang anak. Napatuwid si Rare ng tindig na lumabas si Lovely sa ER. Si Pia naman ay napatahan sa paglakad at mabilis na lumapit. Inalis ng babaeng doktor ang mask na suot at ngumisi sa kanya. I am not an OB, pero uunahan ko na siya sa pagbalita. Oh my God, Rare! I've never thought that one day you'd become a dad.
napahagikik at napailing na sambet ni Love. That, nalaglag ng tuluyan ang mga panga niya at napanganga. Katawa-tawang itsura niya, alam niya iyon, kaya lang ay ganoon talaga ang naging reaction niya. He was expecting the news, but now that it had bombarded straight right into his face, damn, nakakapanganga pala talaga. Nagkatinginan sila ng yaya niya at napatalon iyon sa tuwa. Tinaig noon na iyon pa ang ama kaysa sa kanya. Hindi niya malaman kung anong mararamdaman at bigla siya nag-alala kung matatanggap ba ni Shania ang bata, lalo pa at swak na mismo noong araw naghahasain niya iyon na hindi gumamit ng proteksyon ay siya naman na bull's-eyean niya kaagad. Jesus, napalunok siya at pakiramdam niya ay namutla siya sa kauna-unahang pagkakataon. Bakit ganyan reaction mo? Aren't you the father? Nagpapalit-palit ang mga mata ni Love sa kanila ni Pia, kaya kaagad siyang napasagot. I am! Of course I am! Biglang sagot niya na parang hindi man niya interes ay dumagdag yata ang kayabangan niya. Then, what's with that pale face? Mataray na tanong ni Lovely, pero hindi siya nakasagot. Walang alam ang babae, bukod sa binili niya si Shania at siyang nakauna. Pumangalawa, pumangatlo, at siya na rin ang mga sumunod na gumamit sa dalaga. Hindi niya naman naikwento na halos rape ang unang beses na nangyari sa kanila ni Shania. I was just shocked. Simpleng sagot na lang niya, kaya nakibit-balikat na lang si Lovely. Oh my God, Rare! You have to be more patient. Bawal ang stress sa buntis at kung anong hingi niya, dapat na ibigay mo. Payo na lang nito na ipinagsalikop ang mga braso sa dibdib. The hell, I won't do that. Bumalikwas ang labi niya at nagsalubungan ang mga kilay. That's foolishness. Lalaki naman ng bata kahit na hindi ibigay ang mga bagay na hindi hinihingi. Araw-araw na lang niyan tatapalan ng kwarta si Shania para wala maging problema. You could say that. Bugnutin na magiging anak mo. Mataray na irap sa kanya ni Lovely at inirolyo pa mga mata. Bugnutin kasi mana sa akin. Ganti naman niya kaya natawa si Pia na parang tanga na nakasilip sa bintana ng ER kahit wala naman nakikita. At least inamin mo. I don't know how you ended up with Shania. She's a jolly person. While you're... Sinuri siya ni Love na nakakainsultong tingin na para bang sukang-suka ito sa kanya. You're so Mr. Grumpy. I just wish na hindi sa'yo man ang anak mo at hindi ako magdininang talaga. You have to take care of her. Aalis na ako sa isang araw at mabuti sana kung matagal ang bakasyon ko. Ako ang mag-aalaga sa kanya. Kaya lang, naisip ko rin na hindi naman akong ama kaya obligasyon mo iyon. Tumalikod ito at saka pumasok ulit sa ER. Napaisip si Rare, kung magiging butnutin ng anak niya, ay baka maranasan niya rin ang naranasan ng daddy niya sa kanya. Parang hindi niya matatanggap na hindi siya papansinin ng anak niya. Ngayon niya lang naisip kung gaano nasaktan ng tatay niya sa hindi niya pagpansin dito. One day, when you become a dad, you'll figure out how it feels to be rejected by your own son. You won't understand how I feel because you aren't still a father. And when you become, I wish that your children won't do to you what you've been doing to me, son. Oh, Dad, parang naluluha siya, narinig niya ang malagong at mapagkumbabang boses ng ama niya, kaya napaupo siya sa stainless na mahabang upuan, sa ang ulo. Is that what they call karma? Hindi mo ba tanggap ang katotohanan na ama ka na? Tanong ng yaya niya, pero umiling siya. Tanggap niya, syempre. How would he even become a good father? Will he never become a good son? I just remembered my dad, he admitted. All his father's words are coming back to him at that very moment. Ang laking epekto sa kanya ng pagkakaroon ng isang anak na parang sa isang pitik lang ay nagbagong paniniwala niya sa buhay. Maybe then it's true that babies are real angels. Hindi siya handa na maging ama, pero nakakatawa na nag-iisip siya kung paano magiging mabuting ama, na kahit pilit niyang itanim sa utak niya na hindi pa panahon na dapat maging padre de pamilya siya, ay agarang parang iniisip na niya ang kabutihan na magiging hinaharap ng bata. Bakit parang aburido ka? Umiling siya. Alam mo, Rare, ipinaalala ko lang sa'yo na hindi nadadaan sa barel o tapang ang pagiging isang mabuting ama at mas lalong hindi mo mabibili iyon ng pera o lahat ng pag-aari na meron ka. Oras at pagmamahal ang kailangan ng anak mo.
bagay na ipinagkait mo sa sarili mong ama. Sana, huwag mo ipagdadamot sa magiging anak mo kung ayaw mo na mamatay ka katulad ng daddy mo, nasabi ni Shania. Umiiyak at ibinubulong ang pangalan mo. Umiyak ang babae, kaya hindi rin niya nakontrol ang pagpatak ng luha. Hindi niya kaya dahil hindi niya alam kung paano. Baka sa unang bagay na mahawakan ng anak niya, babae man o lalaki, baka baril ang ibigay niya o kaya kwarta. Wala siyang alam, kaya kailangan niya si Shania. He has to keep her no matter what happens for the sake of their child. Unti-unting iminulat ni Shania ang kanyang mga mata habang nakangiti, subalit bigla siya nakaramdam ng pagkahilo. Pumikit lang siya saglit at kinalmang sarili, tapos ibumangon na siya at naupo sa hospital bed. Nangunot pa ang noo nang tumingin sa paligid dahil bakit nasa hospital na siya. Pinilit niya na maalala ang nangyari at ang huling bumalik sa isip niya ay nginitian niya si Lovely habang bumaba iyon sa hagdan mag-aalas 12 ng hating gabi. Tapos ay umikot ang pakiramdam niya at nandilim ang paningin. Napuyat yata siya sa kahihintay kay Rare kaya parang bumigay ang katawan niya dahil pagod siya buong maghapon. Bumaba siya sa kama at isinuot ang tsinelas saka siya lumabas sa kwarto na inuukupan niya. Jesus, patawarin! Bulalas ni Pia habang inilalapat niya ang pinto papasara kaya natutop niya ang dibdib. Jesus mo, patatawarin ka rin Yaya Pia. Gulat at sambit niya sa matanda kaya nagkatawanan sila. Doon ka sa loob. Saan ka ba pupunta? Baka matumba ka na naman. Bit-bit nito mga prutas. At mukhang balak yata siya pag overnight stay in sa hospital. Ayaw niya. Magkakasakit siya kapag naglagi siya sa ospital. Hindi pa siya nakatikim na mga ospital sa tanan ng buhay niya. Noong maliit pa siya, ay ipinatatawas lang siya ng kanyang nanay kapag nilalagnat siya at ipinahihilot naman kapag may sipon at ubo na hindi gumagaling. Uuwi na ako, Yaya. Si Rare po, nasaan? Umuwi na po ba? Kakausapin ko pa siya. Nagmamadali siya sa pagsasalita na parang ikinataka ng matanda at napatunga nga sa mukha niya. Ay naroon sa may kotse niya at naninigarilyo lang. Papasok din yun. Halika sa loob. Ayoko, Yaya. Uwi na po tayo. Ayoko rito. Baka may multo. Hinimas si Shania ang mga braso na parang pinanindigan ng mga balahibo. Alam niya kasi na sa ospital ay may balita na multo sa ER, sa OR, sa ICU at sa mga sulok-sulok. Ginoo ka namang bata ka. Wala. Halina at sasamahan kita. Pinipilit siya ni Pia na pumasok ulit sa kwarto pero tumakbo siya. Shania anak, baka madapa ka. Hahabol-habol ang yaya na para hindi magkanda o gaga sa dalawang basket na dalang mga prutas. Napahagikik siya habang malalaki ang takbo. Sorry Yaya, mamimiss kita sa pag-alis ko. Mag-ingat ka at bawal madapa ang buntis. Pahabol na sigaw noon pero hindi niya gaanong naintindihan. Ano raw? Mag-ingat sa buntis? She giggled. Pagkalabas niya ay luminga siya sa parking lot at napangisi nang matanawan niya si Rare na pinapatay ng apoy na sigarilyo. Boss Rare, tawag niya sa binata na parang natulala sa kanya nang tumingin. Agad siyang lumapit pero parang nagalit na ito kaagad. What the hell are you doing here? Doon ka sa loob. You're not discharged yet. Halos kamuti nito ang ulo pero lumabi siya. Ayoko. Uuwi na ako kasi may multo roon. Iniwan niyo naman ako mag-isa sa loob ng kwarto. Mabuti na nga lang, walang humilis sa paa ko habang tulog ako. Uuwi na ako. Saka, gusto kitang makausap. Importante to. Hinila niya ang pinto ng kotse at mabilis siyang pumasok sa loob at ito'y naiwan na katanga na para hindi pa yata ma-absorb ang sinabi niya. Maya-maya ay sumilip si Pia sa bintana at humahangos ang pobreng matanda. Pasaway kang bata ka. Pinahabol mo ko. Diyos ko, mahabaging langit. Kung si Rare ubod ng sungit, ikaw naman ay ubod ng kulit. Humagikik siya at tinakpan ang bibig. Sorry po Yaya, love you po. Aniya na lang para makabawi. Yaya, sumakay ka na sa isang kotse at uuwi na tayo. Utos ni Rare sa Yaya nang parang matauhan ito. Silutan ng bahala sa hospital bills. Uuwi na kami at pababalikin ko na rin si Anjo dala yung Rover. Walang problema bossing. Bumaba si Luto sa driver's seat at iniabot naman ni Rare ang isang car doon. Sumakay ang binata sa kotse at binuksan ang passenger side
bago siya tinignan. Sit here, mabilis naman na bumaba si Shania at lumipat sa harapan. May sasabihin ako pag uwi. Me too, formal na sagot nito habang nakatingin sa mukha niya na waring may tinitimbang. Ladies first na muna. Saka, kumusta yung nilakad mo? Oks na ba? Buong kagandahan siyang umisit saka sinilip ang loob ng damit niya. Walang pag-aalinlangan na hinubad niya ang puting hospital gown kaya ang naiwan ay ang suot niyang pantulog. It turned out okay. How about you? How do you feel? Saglit siyang nawala ng sagot at inaral ang mukha nito. Mukha ito nag-aalala. Hindi lang yata talaga ito magaling magpakita ng totoong concern at tunay na nararamdaman. Kaya parati na lang na walang sincerity ang mga lumalabas sa bibig ni Rare, lalo pa kapag tungkol iyon sa mga bagay na may involve sa kabutihan. Okay ako, nahilo lang ako kanina. Drive ka na at baka bukas hindi mo na ako maipag-drive. Kibit balikat niya pero nagsalubong ang mga kilay ni Rare. What do you mean? I hate puzzles, just how much hate physics. Matatalim ang mga matang tumingin nito sa kanya. Sa bahay na nga, sagot na niya na para nabugnot na rin siya. Wala namang imik na pinaandar nito ang kotse pero kinatok ni Luta ang bintana kaya saglit at sumilip si Rare. Boss, sa akin na raw sasabay si Miss Lovely. May kakwentuhan pa siyang doktor sa loob. Ani yun na tinanguan lang naman ng isa. Tumitig lang sa Shania sa muka na katabing bintana at kahit na gabi ay sobrang gwapo pa rin talaga nito. Hindi niya nga halos maipaliwanag ang nararamdaman na tuwa nang kahit paano ay makinig ito kanina sa kanya. Ni-practice na lang ang napabayaan nitong propesyon kaysa ilagay sa sariling kamay ang batas. That was a big accomplishment for her. Aalis siya na kahit paano ay may nagawang maputi. I think we just have to talk tomorrow. Let's just take some rest and sleep. Ani Rare kapag 1. Basta, sasabihin ko na sa'yo sa bahay. Ayoko na bukas pa. Gusto ko ngayon na. Napapalabi siya. Fine. He followed it with a sigh. Parang napipilitan nito, kaya lang walang magawa. Uuwi na siya. Malapit na niya makasama ang nanay niya at hindi na sila maghihiwalay. Wala na commanding officer. Makakausap na niya ang Professor Pogi niya, mga best friends at wala na magpapauwi sa kanya kahit na ayaw pa niya. Hindi niya mahintay ang kalayaan niya na maibalik na at napangiti siya doon. Pagdating sa bahay ay hinawakan kaagad ni Shania ang kamay ni Rare at hinila ito paakyat sa kwarto. Nak, hindi ka ba kakain? Pahabol na tanong ni Pia nang mabilis din iyong bumaba sa kotse at patakpong sumunod sa kanila ni Rare. Hindi po yaya. Salamat. Para naduduwal po ako kapag marami nakakain. Sagot naman niya sa babae nasa paanan ng hagdan at nakatingin sa kanila ni Rare. Gatas? Hindi na po yaya. Salamat po. Ngumiti siya. Bakit ba kanina pa niya napapansin na sobra yata nag-aalala ang matanda sa kanya? Para tuloy siyang batang paslit na dapat nabantayan at alagaan. Hindi na iyon sumagot at tumango na lang habang bitbit pa rin ang mga basket na sandamukal ng mga prutas. Halika bilis, aniya kay Rare na walang imik habang akay niya. Iniupo pa niya ito sa kama at saka siya tumayo sa harap nito. Huminga siya ng malalim para umpisahan ang sasabihin. Tumikim pa siya bago nagsalita. Now that the investigation is finally over, kahit paano, nagawa ko na rin naman ay pinangako ko sa daddy mo bago yun namatay. I want to have my freedom back. Buong katatagan na sabi niya, pero bumagsik kaagad ang mukha ni Rare. No, sumagot ito at napatayo mula sa pagkakaupo sa kama, kaya napaatras siya habang hawak ang sariling leeg. Kumukurap-kurap na nakatitig sa Shania sa mukha ng binata na parang sinaniban ng dyablo sa pagkagalit na mukha. Pero tapos na siya. Iyon naman ang kasunduan nila. Kapag natapos na investigasyon at napatunayan na hindi siya pumatay, pwede na siya maging malaya. Ayoko na nga ng pera. Ayoko na ng deal. Aniya, matapos na makabawi sa pagkabigla. Matigas ang mukha ni Rare habang paikot-ikot na lumalakad sa harap ni Shania. Kahit na 1 milyon pang ialok mo sa akin, gusto ko nang umuwi at makasama ang nanay ko sa kapatid ko. Naiiyak na sabi niya, pero tumingin lang ito sa kanya at lalong tumigas ang panga. Ayoko na rito, Boss Rare. Oo, ibinenta kong sarili ko, pero tinatapos ko na. Tapos na ako. Maayos ng nanay ko at ayoko na. Payagan mo na ako dahil gusto ko na normal na buhay ulit.
pakiusap niya pero kumibot ang labi ni Rare tapos ay tinitigan siya na para siyang sasakalin. Normal na buhay? O gusto mo maglandi sa professor mo? Sumusobra ka na! Naiinis sa sigaw niya rin dito. Hindi niya akalain na ganoon ang magiging paratang nito sa kanya at nasaling na naman nito ang sensitivity niya. Shut up! Galit na duro nito sa kanya kaya napahawak siya sa gilid ng bedside table. Kulang ang salita nagliliyab ang mga mata nito sa galit at mas malala iyon kaysa sa nakita niyang galit nito kay Vilma. Etong sasabihin ko sa iyo, Shania, hindi ka makakaalis sa lugar na ito. Sa ayaw at sa gusto mo. Dito ka sa kung nasaan ako dahil dinadala mo ang anak ko. Daig pa niya ang binumba sa narinig. Anong sabi nito? Naku mga ka-felisidad. Mukhang nagulat talaga si Shania sa kanyang nalaman na buntis siya. Magbago kaya ang isip ni Shania na manatili sa poder ni Rare? O mas lalo lang siya magpupumilit na makaalis sa poder ng binata? Kaya naman, abangan!